mga inaaga. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan kanina nagkaroon tayo ng pag-aalay ng panalangin. Kumbaga, lahat ng ating mga kahilingan ipinahahatid natin sa Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. At ngayon naman, ang kalooban naman ng Diyos ang nais na mangyari. Walang iba, ang kanyang mga aral o salita ay makarating din naman sa ating mga tainga, sa ating unawa, ito'y ating pagnilayan, upang meron tayong reserba na aral na pwede nating gabay, sundan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong sitas, ayon sa ibang sulat ni Apostol Santiago, Kapitulo 5, versikulo 2 hanggang 8. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay inangat-ngat ng tangan. Ngayon, kung mapapansin po natin, ano po ba ang pinakapaksa? Ito po ay warning sa mga mayaman o kaya malalaman. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ito ba para lang sa may mga magagarang bahay, maraming impok na salapi, maraming ari-arian, o sako po lahat tayo? Siguro po, kapag narinig natin ang salitang mayaman, ang unang papasok sa atin, yung mataas na kalagayan ng tao. Hindi po ba kahit tayo'y nasa mababa, meron din tayong kanilang kayamanan? Ano-ano ang kayamanan ng mga nasa mababang kalagayan? Una, ari-arian. Mga pag-aari na tayo yung nagpundar. Halimbawa, sarili mo na lang daw. Ano ba? Siyempre, kahit mababa yung kalagayan natin, meron din tayong mga impok, mga savings. Ano pa? Trabaho. Kayamanan din yan dahil iniingatan natin na dyan tayo kumukuha ng para makapagpatuloy ng buhay. Ano pa po? Kaibigan, tahanan, pamilya, marami po. Ngayon, kung mapapansin natin, hindi pa kapag naaagrabyado tayo, gumagawa tayo ng hindi mabuti. Halimbawa, napahamak lang yung ating anak, di ba ka, dumidiretso agad tayo sa barangay? Dahil po, meron tayong malasakit sa kanila. Sa makatuwid, doon nakapokus ang ating puso sa mga bagay na iyon. Kayamanan. Ngayon, sabi dito, ang inyong mga kayamanan ay bulok. Palagay natin, halimbawa, pag-aari mo, maayos na bahay, o kaya mga lupain na malalawak, o kahit maliit lang, kapiraso. Kayamanan pa rin kung matatawag yan. Yan po ay mawawala lamang. Sapagkat lahat ng nakikita ng ating mga mata, nibaling ang ating sarili na tinitingnan natin sa salamin. Itong katawang ito, mawawala po ito. Sa magagaling, ano po ang dapat gawin ng isang tao na nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan? At kailangan natin ng salapi
para makabili tayo, makapagtustos ng ating mga pangangailangan. Pag sinabi ko kasing mayayaman, walang iba, sabi nga, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa mga kayamanan. Meron tayong pagpipilian. Pero kung ang Diyos ang pundasyon at tayo'y pinagpala at umangat ang ating buhay o yumaman dahil po kalooban ng Diyos at marunong tayong mahabag, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, hindi tayo madamot o makasarili, nagbabahagi tayo, pagpapalain po tayo ng Diyos. Ito po ay patungkol lang sa mga mayayaman na walang iba at inaasahan ang sarili nilang kayamanan na wala si Kristo. Kung mapapansin natin, tayo nga, hindi natin masasabi na permanente tayo sa buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan dahil tayo mamamatay. Lahat ng ating nakikita, mawawala rin. Sa makatuwid, ano ang dapat iisipin ng isang tao? Para pagdating ng huling hininga ng kanyang buhay, meron siya aasahan sa Diyos. Sabi nga dito sa, nagbasa tayo sa Lumang Tipan. Sabi dito sa mga ngaral, 12 at 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa mga tuwid, nabuhay para tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na may takot. Kaya, kung halimbawa, pinanganak tayo ng ating magulang, mayroon ng mga pag-aari at mayroon ng mga kayamanan, magiging kasalanan ba na natin? Hindi po, kundi doon sa pamamaraan kung paano tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Doon po, kung ano ang magiging resulta ng ating mga ginagawa, doon tayo hahatulan. Pero kung nakasentro kay Kristo ang ating mga ginagawa, pagpapalain tayo. Pero kung hiwalay kay Kristo, wala ang Diyos sa buhay, pero nagtataguyod dahil umaasa sa kayamanan, lahat ng yan ay mawawala. Kung mapapansin natin, sabihin na lang natin ang salapi. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. Totoo po. Pag mas higit yung importansya doon sa salapi isa sa Diyos, pwedeng makapaggawa ka ng masama sa kapwa. Sabi dito, ang inyong ginto at ang inyong pilak ay pinagdalawan na. Kahit tayo mahirap, umayaman man, lahat tayo mayroong pilak at ginto. Yan lahat ay kinakalawan at nabubulok. At ang mga kalawang na ito ang siyang magiging patutulaman sa inyo, na gaya ng amoy ng lalamunin ng inyong lamang, kayo'y nagtipon ng inyong kayamanan sa mga huling araw. Ano po ang dapat gawin natin? Sabi kanina, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Kung mapapansin natin, para sa pamamaraan, nang sa ganun, meron naman tayong matatanggap na benepisyo kung sakaling dumating man ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kasi lahat tayong mga matay na nakapaggawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Yung mabubuting gawa, kawang gawa, yan po ang pambabatayan ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Halimbawa, may nakikita tayong pulubi o namamalimos, dapat unang umiraw sa atin yung habag, hindi yung paghatol. Kasi po minsan, halimbawa, meron kang pag-aari, gusto mo maglimos, ang unang pumapasok sa isip, pampili lang yan ng
bisyo. Nauna yung taghatol, pero kung nauna yung habag, kaawaan natin ang ating kapwa. Magbibigay tayo. Pag-impong po yan ang kayamanan sa akin. Pero kung panghihinayan natin na ibibigay na sana at ayaw pa nating dugutin, sabi niya, lahat ng yung kinakalawan, anong aasahan natin yan? Pero kung itinulong natin sa ating kapwa, nagagawa pa tayo ng kabutihan, meron pa tayong benepisyo sa pagkabuhay na magulit sa mga katay. Dahil nagagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Narito ang kapahan ng mga magagawa ay na nagsiani sa inyong bukid, na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya, tumihimik at ang mga hibig ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga patinig ng Panginoon ng mga hukbo. Ito naman yung mga taong inagrabyado, mga taong dinaya, na sa halip ibigay ang tamang kaupahan, tamang sweldo, ubayad, kinukulanan. Kaya po ang nangyayari dito, kapag ang isang inagrabyado, siya'y idinaan niya sa tamang pamamaraan ng pananalangin, ang pagtawag niya sa Diyos, pakikinggan po yan ng Diyos at ipag-ibigan din ng Diyos. Kaya po, ang susi dyan, hindi ba kailangan tayo may mga pagsamot na langit? Ang susi dyan, kalinisan ng puso. Pamamaraan na seryoso tayo sa ating paghiling sa Diyos dahil siya'y malinis, matuwid at banal. Dapat naman ang isang tumatawag sa Diyos ay isa rin matuwid, malinis at banal. Kumbaga, magkapareha sila ng kalagayan. Kayo'y nangabuhay sa tamasa ng ibabaw ng lupa at nangagalak, inyong pinataba ang inyong puso sa araw ng pitayon. Totoo po. Puro kasaganaan lang pang sarili ang iniisip, pakinabang. Lalong-lalo na, mayroong nagigipit, mayroong inaapi, na hindi malang tingnan ang kanilang mababang kalagayan, kundi nakapokus lang sa profit, sa kita, utubo. Pero kung ang pag-aaralan natin, kung tayo po ay mayroong isang mabuting puso na ginimpuan at pinag-alap ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral na kanyang ipinapahayag, hindi lang po tayo aasa sa mga kayamanan, kundi matututunan din natin ibahagi sa ating kapwa. Ano ba sabi dito? Inyong hatulan, inyong pinataalang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Ito po. Hindi ba minsan maraming mga manggagawa ngayon na naagrabyado, nagre-rebelde, minsan gumagawa sila ng grupo, mga unyon, dahil pagka minsan sa halip na ibigay yung tamang sweldo, hindi na ibibigay. Sa halip na ibigay yung tamang benepisyo, naagrabyado. Kinatagtasan naman. Pero, pag tinignan mo na, kung may hulog ka, wala. Hindi pumasok sa kaban. Ibig sabihin yan, pagdating sa deduction, may bawas ka sa mga benepisyo, pero pag nung tinignan mo na para tatanggap ka ng benepisyo sa pinaghulugan, makapag-loan lang sa sarili mong pera, wala. Dahil kahit isang hulog, walang nilagay. Hindi ba maraming nangyayari ganyan sa panahon ngayon? Ito po yung mga tao, mga mayayaman, na walang iba, nakapokus lang sila sa income. Walang mga Diyos sa buhay. Kasi kung merong Diyos sa buhay, iisipin niya palagi ang kapakanan ng kanyang mga empleyado o kanyang mga tauhan. Kaya po kung pag-aaralan po natin, pinaka-importante
importante sa isang tao na nagnanais na umasinso, nagnanais na lumago, umangat sa buhay, walang iba gawin nating pundasyon si Kristo sa ating buhay para makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Ito po yung pinakasusi. Si Kristo gawin nating pundasyon, kalakip ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, sapagkat dito po tayo iingatan ng Diyos upang wala tayong maapi, wala tayong mapahamak, kundi magawa natin ang ayon sa karapatan ng bawat isa, na hindi tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos. Magtiis na kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang malagang bunga ng lupa na may pagtitis hanggang sa tanggapin ng mulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo sa inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kaya po, kung pag-aaralan natin, marunong tayong magtiis. Pero ano-ano ang mga bagay na dapat nating pagtiisan? Hindi ba dumarating sa atin ang mga pagsubok, ang mga problema, ang pangangailangan? Lahat ng yan ay pinagdadaraanan. Lalo na kung ang pinakapundasyon ng ating pananalig na kay Kristo Jesus, yan ay pagdaraanan lang sa makatuwid, hindi siya permanente. Ang kailangan natin hindi dito. Yung inaasahan ng isang magsasaka, yung bunga ng kanyang pinagpagalan na dapat makita sa bawat isa sa atin. Na tayo inaaralan ngayon ng salita ng Diyos, naway magkaroon ng mga mabubuting bunga sa pamamagitan ng ating mga gawa, na dapat mapakinggan natin ang kanyang aral o salita. Binago na natin yung sistema ng ating pamamaraan ng buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kung dati meron tayong nadadaya, meron tayong naapi, ngayon, dahil sa pagparito ng ating dakilang Panginoon, iingatan din natin ang ating sarili sa makatuwid, mapabilang din tayo doon sa pagkakaluman na buhay na walang hanggan. At regalo ng Diyos, yung mga mabubuting gawa na pinagkaloob natin sa ating kapwa, kayamanan sa langit. Kung mapapansin po natin mga kapatid, tayo pong mga tao, mabuti man o masama, dukha man o mayaman, lahat tayo sama-sama dito sa ibabaw ng sanlibutan, hahatulan tayo, depende sa ating mga gawa. Kaya po, ito ang pinaka-tungkulin ng tao, sundin ang kalooban ng Diyos at matakot sa Kanya. Yan po ang pinaka-katungkulan ng tao upang huwag tayong magpahamak sa ating mga kapwa. Siguro po, nandito na lang pagkibagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kaibigan, kailangan ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.